Sa isang sulok ng lungsod na tila laging nilalamon ng alikabok at ingay, nakatayo ang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Dito lumaki si Samir Alonso, isang binatang sanay gumising ng maaga, hindi dahil sa pangarap, kung hindi dahil sa pangangailangan. Bawat umaga ay nagsisimula sa tunog ng martilyo ang kanyang ama at sa mahinang dasal ng kanyang ina. Mga tunog na naging musika ng kanyang kabataan. Hindi ipinanganak si Samir na may baong swerte. Ang tanging minana niya lamang ay ang sipag ng kanyang ama, si Tatang Nestor, at ang tibay ng loob ng kanyang ina, si Nanay Corazon. Bata pa lamang siya, ay mulat na siya sa katotohanang hindi sapat ang mangarap. Kailangan itong ipaglaban. Kaya habang ang iba'y naglalaro, si Samir ay nagkakargador, naglalako, at kung ano-ano pang kayang gawin upang makatulong sa pamilya. Sa gitna ng ganitong buhay niya nakilala si Elara May. Siya ang liwanag sa araw-araw na tila walang pagbabago. Magkaiba sila ng mundo. Si Elara ay galing sa pamilyang may sapat na pera. Marunong mangarap ng malaki dahil hindi niya kailangang mag-alala kung may kakainin bukas. Ngunit sa simula, hindi yun naging hadlang. Sa mga lihim ng ngiti at tahimik na pag-uusap sa ilalim ng poste ng ilaw, naniwala si Samir na sapat ang pagmamahal upang pagtagpuin ang dalawang mundong magkaiba. "Hindi kita iiwan," minsang sabi ni Elara, hawak ang kamay ni Samir. At naniwala naman siya, buong buo, dahil sa isang lalaking wala ng ibang maipagmamalaki kung hindi ang katapatan, sapat na ang pangakong iyon upang magpatuloy. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting bumibigat ang katahimikan sa pagitan nila. Habang si Samir ay abala sa paghahanap buhay, si Elara ay nagsisimulang mangarap ng mas mabilis na pag-angat, mga pangarap na hindi kayang sabayan ng bulsa ni Samir. Napapansin niyang mas madalas nang mapuno ng buntong hininga ang mga usapan nila, at mas madalas nang mapag-usapan ang kinabukasan na tila wala siyang kasiguraduhan. Isang gabi, habang nakaupo si Samir sa harap ng kanilang bahay, pinagmamasdan ng kalangitang tila ba masyadong malayo para abutin. Tinanong niya ang sarili kung sapat ba talaga ang kanyang ginagawa. Mahal niya si Elara. Ngunit mahal ba siya ng mundo pabalik? Hindi niya alam na sa likod ng mga ngiting pilit at salitang bitin, unti-unti nang humihiwalay ang landas na akala niya'y sabay nilang tatahakin. At sa anino ng kakulangan, sa pera, sa pagkakataon, at sa kasiguraduhan, nagsisimula na ang kwentong babago sa kanyang buhay magpakailanman. Dumating ang araw na hindi inaasahan ni Samir. Kahit matagal na niyang nararamdaman ang bigat na unti-unting namumuo sa pagitan nila ni Elara. Isang hapon niyon na tila ordinaryo. Maulap ang langit, mabigat ang hangin, at may kakaibang katahimikan sa paligid. Nagkita sila sa maliit na parke malapit sa terminal, ang lugar na minsan ay naging saksi sa kanilang mga pangarap at pangako. Tahimik sa Elara, iwas ang tingin. Magkaakbay ang mga daliri na tila naghahanap ng lakas ng loob. Si Samir naman ay pilit nang umiti. Dala ang pag-asang baka isa lamang itong pagod na araw. Ngunit ramdam niya ang kaba. Ang uri ng kaba na hindi nagmumula sa takot, kung hindi sa pakiramdam na may mawawala. "Samir," panimula ni Elara. Mabagal at maingat ang bawat salita. "Pagod na ako." Hindi kaagad nakasagot si Samir. Sa halip, tumango siya. Iniisip na pareho lang silang napapagod, ngunit hindi yon ang pagod na tinutukoy ni Elara. "Pagod na akong mangarap na hindi ko alam kung kailan mangyayari." Patuloy niya.
Pagod na akong umasa na balang araw. Magiging sapat ang lahat. Parang may pumutok sa dibdib ni Samir. Gusto niyang magsalita, mangako, magbigay ng katiyakan. Ngunit papaano niyang gagawin iyon kung siya mismo ay wala ring kasiguraduhan. Sa bawat salitang binibitawan ni Elara, mas lumilinaw ang pagkita ng kanilang mga mundo. Pero mahal kita, sabi ni Samir, halos pabulong. Hindi man ngayon, pero ginagawa ko ang lahat para sa kinabukasan natin. Napapikit si Elara. Yun nga ang problema tugon niya. Hindi ko na kayang maghintay sa hanggang ngayon ay wala pa. Ipinagtapat ni Elara ang mga takot na matagal na niyang kinikimkim. Ang pangambang tumanda sa kahirapan, ang inggit sa mga kaibigang mabilis umangat, at ang takot na baka kahit anong sipag ni Samir ay hindi pa rin maging sapat. Hindi niya minamaliit ang pagsisikap ni Samir, ngunit hindi niya kayang isugal ang buong buhay sa pag-asa lamang. May pagkakataon akong umalis, sabi niya, nanginginig ang boses. At sa pagkakataong ito, pinili ko lang ang sarili ko. Hindi na nakapagsalita pa si Samir. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kung hindi dahil nauubos na ang lakas niyang ipaglaban ng isang laban na tila siya lang ang lumalaban. Tumayo si Elara. Dahan-dahang iniabot ang kamay ni Samir. Ngunit umatras ito. Hindi dahil sa galit, kung hindi dahil sa sakit. Kung aalis ka, wika ni Samir, huwag kang babalik dahil lang nagbago ang mundo. Hindi sumagot si Elara. Sa halip, tumalikod siya at naglakad palayo. Dala ang desisyong magaan para sa isip, ngunit mabigat para sa puso. Naiwan si Samir sa parke. Pinagmamasdan ng mga paang papalayo, at sa bawat hakbang ni Elara, tila may bahagi ng kanyang sarili ang tuluyang naputol. Doon niya unang natutunan na ang kahirapan ay hindi lamang kakulangan sa pera, kung hindi kakulangan rin sa pananatili. Matapos ang pag-alis ni Elara, tila nawalan ng kulay ang mundo ni Samir. Ang mga araw ay dumaan na para bang magkakaparehong paina. Walang simula, walang wakas, at walang saysay. Gumigising siya ng maaga tulad ng dati, ngunit ngayon ay wala na ang dahilan kung bakit siya kailangang magmadali. Wala na ang tinig na nagtatanong kung kumain na ba siya. Wala na ang kamay na minsang humahawak sa kanya kapag pagod na siya. Mas bumikat ang buhay nang tuluyang bumagsak ang katawan ni Tatang Nestor. Isang umaga, habang naghahanda si Samir para pumasok sa trabaho, bigla na lamang napaupo ang kanyang ama. Pawis na pawis at hirap huminga. Doon niya nalaman na hindi na sapat ang pahinga at tiyaga. Kailangan ng gamutan. At ang gamutan ay nangangailangan ng pera na wala sila. Si Nanay Corazon ay nanatiling matatag sa harapan ng pamilya. Ngunit sa tuwing akala niya'y walang nakatingin, palihim siyang umiiyak. Nakikita iyon ni Samir. At sa bawat luha ng kanyang ina, ay parang may kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya'y wala siyang silbi. Bilang isang anak, bilang lalaki, bilang taong may pangarap. Dumating ang mga gabing hindi na siya makatulog. Nakaupo siya sa labas ng bahay, nakatitig sa dilim. Iniisip kung saan siya nagkulang, kung mas naging matapang ba siya, kung mas pinili ba niya ang mas malaking panganib, kung mas naging sapat ba siya, baka hindi siya iniwan. Ngunit sa bawat tanong, wala siyang makuwang sagot. Tanging katahimikan lamang. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang ama. Mahina ang boses ni Tatang Nestor, ngunit malinaw ang bawat salita. Anak, wika nito, huwag mong hayaang ang pag-alis ng isang tao ang magdikta ng halaga mo. Napayuko si Samir. Pero tay, parang nawalan na ako ng dahilan para mangarap Ngumiti ang kanyang ama. Pilit ngunit totoo. Kung ganun,
Mangarap ka para sa sarili mo, anak. Hindi lahat ng umaalis ay kawalan. Minsan, sila ang nagtutulak para tayo'y mas gumalaw. Ang mga salitang iyon ay hindi kaagad nagpagaan ng loob ni Samir. Ngunit parang munting ilaw sa gitna ng mahabang gabi. Kinabukasan, bumalik siya sa trabaho. Hindi na may pag-asa, kung hindi may determinasyong hindi tuluyang gumuho. Tinanggap niya ang mas mabigat na gawain, mas mahahabang oras, at mas kaunting pahinga. Hindi pa ito pagbangon, ito'y paggising pa lamang. Ngunit sa bawat araw na pinipili niyang bumangon kahit masakit, unti-unting natututunan ni Samir na ang taong walang kulay ay hindi nangangahulugang walang direksyon. Minsan, yon ang yugto bago muling matutong makita ang liwanag. At sa tahimik na pagtitiis na iyon, nagsimula ang pagbabago. Hindi pa nakikita ng mundo, ngunit unti-unti nang nararamdaman ang kanyang sarili. Walang seremonya ang pagbangon ni Samir. Walang pumapalakpak, walang nakapansin, at lalong walang naniwala maliban sa ilang taong nakasaksi sa kanyang araw-araw na pakikibaka. Sa mga panahong iyon, natutunan niyang ang tunay na laban ay hindi palaging isinisigaw. Madalas, ito'y tahimik na isinasabuhay. Lumipat si Samir ng trabaho mula sa pagiging karaniwang kargador. Tinanggap niya ang alok na maging helper sa isang maliit na pagawaan ng bakal. Mabigat ang trabaho at mababa ang sahod. Ngunit may isang bagay na bago. May pagkakataong matuto. Doon niya nakilala si Leandro Briones, ang may-ari ng pagawaan. Hindi ito palasalita, ngunit matalas ang mata sa mga taong may disiplina. Napansin ni Leonardo ang sipag ni Samir, ang paraan ng maingat niyang paghawak sa bawat kagamitan, ang pagdating niya ng mas maaga sa lahat, at ang pag-uwi niya ng huli para lamang matiyak na maayos ang lahat. Isang gabi, tinanong siya ni Leonardo, "Hanggang kailan mo balak na manatiling helper?" Nagulat si Samir. Hanggat kailangan po," sagot niya. "At hanggat may matututunan." Hindi siya kaagad sinagot ni Leonardo. Ngunit mula noon, ay unti-unti niyang tinuruan si Samir kung papaanong magbasa ng plano, paanong magkwenta ng materyales, at papaanong mag-isip, hindi bilang isang manggagawa, kung hindi bilang taong may pananagutan. Walang pangakong tagumpay, tanging pagkakataon lamang. Habang abala si Samir sa trabaho, patuloy namang humihina si Tatang Nestor. Dumating ang sandaling kailangan na niyang pumili, manatili sa trabaho o magbantay sa ospital. Pinili niyang gawin ang pareho. Sa umaga ay trabaho, at sa gabi naman ay bantay sa ospital. Sa pagitan ng pagod at puyat, may mga gabing halos sumuko na ang kanyang katawan. Ngunit ang kanyang loob ay patuloy na tumitibay. Isang madaling araw, sa tabi ng kama ng kanyang ama, naisip ni Samir na kung hindi siya lalaban ngayon, kailan pa? Doon niya'y pinangako sa sarili na hindi niya hahayaang manatili ang kanilang buhay sa isang lugar na puro paghihintay lamang. Lumipas ang mga buwan, natutong mag-ipon si Samir kahit kaunti. Natutong magtiis kahit mahirap, at higit sa lahat, natutong maniwala sa sarili kahit walang nagpapatunay. Isang gabi, inalok siya ni Leonardo ng mas malaking responsibilidad. Ang pamamahala sa isang maliit na proyekto. Hindi yun malaking hakbang sa mata ng iba. Ngunit para kay Samir, yun ang unang patunay na ang kanyang tahimik na pagsusumikap ay nagkakaroon na ng bunga. Sa pagbangon na walang nakakita, unti-unting binubuo ni Samir ang lalaking minsang winasak ng kahirapan at pag-iwan. At kahit wala pang malinaw na tagumpay, malinaw na sa kanyang puso na hindi siya babalik sa dating pagkatao. Ang lalaking handang sumuko dahil lamang walang naniniwala. Lumipas ang mga taon na parang alon. Tahimik sa simula. Ngunit unti-unting hinuhubog ang baybayin ng buhay ni Samir.
Ang dating binatang halos hindi mapansin ay naging lalaking kilala sa kanyang katahimikan at pagiging maaasahan. Hindi niya namalayan ang pagbabago dahil abala siyang mabuhay. Ngunit ramdam ito ng mga taong nasa paligid niya. Ang maliit na pagawaan ng bakal ay lumaki at kasabay noon ay lumawak ang papel ni Samir. Hindi na siya basta tagapagpatupad lamang ng utos. Isa na siya ngayong taong pinagkakatiwalaan ng mga desisyon. Natutunan niyang pamahalaan ng oras, ang mga tao, at higit sa lahat, ang sarili. Hindi pa rin marangya ang buhay, ngunit sapat na, at ang sapat ay matagal na niyang hindi naramdaman. Sa kabila ng pag-angat, nanatiling simple ang kanyang pamumuhay. Inalagaan niya ang kanyang mga magulang, lalo na si Tatang Nestor na unti-unting bumabawi ang lakas. Tuwing gabi, nagiging tahimik ang bahay, hindi na dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa kapayapaan. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Samir na ang tunay na tagumpay ay hindi laging nasusukat sa pera, kung hindi sa kakayaang matulog ng payapa. Isang hapon, sa isang pulong para sa bagong proyekto, nakilala niya si Amihan Reyes. Isa itong arkitektong may malinaw na paninindigan at tahimik na kumpiyansa. Hindi siya pala salita, ngunit bawat salitang binibitawan ay merong saysay. Napansin ni Samir na kakaiba ang paggalang ni Amihan sa mga manggagawa. Hindi dahil sa posisyon, kung hindi dahil sa pagkatao. Hindi kaagad naging malapit ang dalawa. Wala ring bigla ang romansa. Sa halip, may unti-unting pag-unawa. Isang pagkakaibigang walang hinihingi, walang inaasahang kapalit. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi naramdaman ni Samir ang pangambang baka hindi siya sapat. Minsan, habang sabay silang nagmamasid sa ginagawa ng mga tao sa proyekto, tinanong siya ni Amihan, "Hindi ka ba napapagod?" Ngumiti si Samir. "Napapagod, pero hindi kasi ako nagsasawang tuparin ang mga pangarap ko." Ang simpleng palitan niya ng mga salita ay sapat na. Walang pangakong binuo, ngunit may respeto na umusbong. At sa respeto, muling natutunan ni Samir na ang pagmamahal ay hindi dapat pinipilit, kusang dumarating kapag buo ka na bilang tao. Sa pagdaan ng panahon, hindi na madalas bumalik sa isip ni Samir ang nakaraan. Hindi dahil nakalimot siya, kung hindi dahil hindi na ito ang sentro ng kanyang buhay. Ang sugat ay naroon pa rin, ngunit hindi na masakit. Isa na lamang paalala ng lalaking kanyang iniwan. Si Samir ay hindi na ang binatang naghihintay. Siya na ngayon ang lalaking handang pumili. Hindi dahil sa takot, kung hindi dahil alam na niya ang kanyang halaga. Hindi kailanman pinaghahandaan ng mga sandaling bumabalik ang nakaraan. Dumadating ito ng tahimik. Minsan, sa mga lugar na hindi mo inaasahan, at sa mga oras na akala mo'y tuluyan mo na itong nalampasan. Para kay Samir, dumating iyon sa isang ordinaryong araw ng trabaho. Isang araw na magpapabago sa tibok ng kanyang dibdib. May pinuntahang business meeting si Samir sa isang hotel sa lungsod. Suot ang simpleng polo at maayos na sapatos. Wala siyang balak magpanggap na kahit na ano. Sanay na siya sa ganitong mga lugar. Hindi dahil sa karangyaan, kung hindi dahil sa natutunan na niyang hindi masukat ang halaga ng tao sa kinang ng paligid. Habang naglalakad siya sa lobby, may isang tinig na tumawag sa kanyang pangalan. "Samir?" Napahinto siya. Parang bumagal ang mundo sa isang iglap. Nang lumingon siya, nakita niya si Elara May. Nakapustura. Maayos ang ayos, ngunit may bakas ng pag-aalinlangan sa mga mata. Hindi na ito ang babaeng iniwan siya, ngunit malinaw pa rin ang anyo ng nakaraan. "Matagal na," sabi ni Elara. Pilit ang ngiti. Tumango si Samir. "Oo nga eh. Ang tagal na nating di nagkita." Walang yakap, walang pananabik. Tanging katahimikang puno ng salitang hindi kailangang banggitin.
Nag-alok si Elara ng kape at pumayag naman si Samir. Hindi dahil may nais siyang balikan, kung hindi dahil wala na siyang iniiwasan. Sa loob ng coffee shop, nagkwento si Elara. Ikinuwento niya ang kanyang mga pinili, ang pag-alis, ang mga pagsubok at ang mga desisyong akala niya'y tama noon. Inamin niya ang kanyang mga pagkakamali at sa bawat salita, ramdam ang pagsisisi. Hindi ko inakalang darating ka sa ganito, wika ni Elara. Kung alam ko lang, ngumiti si Samir, banayad ngunit matatag. Kung alam mo, baka hindi rin ito ang landas ko ngayon. Doon niya nakita ang pagbabago sa sarili. Dati, ang mga salitang iyon ay sapat na para gumuho siya. Ngayon, isa na lamang itong bahagi ng kwento, hindi na sentro. Sa huli, nagsalita si Elara ng matagal niyang kinikimkim. May pag-asa pa ba, Samir? Hindi kaagad sumagot si Samir. Pinagmasdan niya ang babae sa harapan niya. Ang babaeng minsan niyang minahal. At siya naman, ang lalaking minsang iniwan. Ngunit sa pagitan nila, ay may distansyang hindi na kayang tawirin ng alaala. May mga bagay na hindi na dapat balikan pa, sagot niya. Hindi dahil galit tayo, kung hindi dahil may mga aral na kailangang manatili. Tahimik na tumango si Elara. May luha sa kanyang mga mata. Ngunit may pag-unawa rin. Sa sandaling iyon, parehong napagtanto na ang ilang kwento ay hindi na para ituloy, kundi para tapusin ng maayos. Pag-alis ni Elara, nanatiling nakaupo si Samir sandali. Hindi siya nabigla, hindi rin siya nasaktan. Sa halip, nakaramdam siya ng kakaibang gaan. Ang gaan ng isang pusong wala ng kinikimkim. Ang muling pagtatagpo ay hindi upang ibalik ang nakaraan, kung hindi upang patunayan na nalampasan niya na ito. Hindi kaagad umalis si Samir sa hotel matapos ang pagkikita nila ni Elara. Umupo siya sa isang tahimik na bahagi ng lobby. Hawak ang tasa ng kape na matagal nang lumamig. Noon pa man, inakala niyang kapag muli niyang nakita ang babaeng minsang nagdurog ng kanyang puso, babalik ang sakit. Ngunit ang naramdaman niya ay katahimikan at hindi kawalan, kung hindi kapayapaan. Naunawaan niya roon na ang tunay na paghilom ay hindi ang pagkawala ng alaala, kung hindi ang kawalan ng bigat nito sa dibdib. Ang mga sugat na minsang naging dahilan ng kanyang paggalugmok ay naging marka na lamang ng kanyang paglago. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng tahimik ng ngiti ni Nanay Corazon at ng mahinang tinig ni Tatang Nestor na nagpapasalamat sa isa na namang araw. Habang magkakasama sila sa hapagkainan, napagtanto ni Samir na ang mga taong nanatili noong siya'y walang-wala ang siyang tunay na kayamanan ng kanyang buhay. Kinabukasan, muling bumalik si Samir sa kanyang gawain, sa trabaho, sa mga taong umaasa sa kanyang pamumuno, at sa mga pangarap na patuloy niyang binubuo. Nakita niya si Amihan sa site, abala sa pagsusuri ng plano. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ngumiti ito, isang ngiting walang tanong, walang pagdududa. Okay ka lang ba? Tanong ni Amihan. Tila ramdam ang bigat na nanggaling sa kahapon. Oo, okay na okay ako, sagot ni Samir. Mas malinaw kaysa dati. Hindi niya na kailangang magpaliwanag. Sa katahimikan sa pagitan nila, may pag-unawang mas malalim pa sa mga salita. Doon niya nalaman na ang pagmamahal ay hindi palaging maingay. Minsan, ito'y tahimik na pananatili. Makalipas ang ilang araw, muli siyang tinawagan ni Elara. Hindi upang pilitin ang pagbabalik, kung hindi upang magpaalam na ng tuluyan. Nagpasalamat siya kay Samir. Hindi dahil tinanggihan siya, kung hindi dahil ipinakita nito na mayroong dignidad ang pagtanggi. Masaya akong nakita kitang buo at maayos ang kalagayan, sabi ni Elara. At sana balang araw, maging buo rin ako, tulad mo. Ngumiti si Samir.
Darating yun. Huwag kang mag-alala. Kailangan mo lang piliin ang sarili mo. Hindi sa takot, kung hindi sa tapang. Matapos ang tawag, tumingala si Samir sa langit. Naalala niya ang binatang minsang umupo sa harap ng bahay. Nagtatanong kung sapat pa ang kanyang ginagawa. Ngayon, alam na niya ang sagot. Hindi man perpekto ang kanyang buhay, ngunit ito'y tapat, pinaghirapan, at may saysay. Hindi niya pinili ang pagbalik ng isang pag-ibig na sumuko sa hirap. Pinili niya ang sarili, ang dignidad, at ang mga taong nanatili sa kanya. At sa pagpiling iyon, natagpuan niya ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang taong iniwan ka noong ikaw ay nangangarap pa lamang ay hindi laging karapat-dapat sa tagumpay na bunga ng iyong pagtitiis. Ang tunay na pagmamahal ay hindi sumusuko sa kahirapan, at ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang igalang ang sarili kahit may pagkakataong bumalik ang nakaraan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo, at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!